Sinasamba niyo mga rebulto. Hindi po. Sumasamba kayo sa mga rebulto. Hindi nga po. Sinasamba niyo yung mga rebulto. Hindi nga po eh ha. Ang kulit mo eh ha. Kulit eh. So hello guys! Welcome sa pinakabagong vlog ng mga Pilipinong Katoliko o mga Pinoy Catholics. In short, mga Pikats. Pauso. Hi mga Pikats! So itong video na to ay para sa mga taong paulit-ulit at walang kasawa-sawang nagsasabing sinasamba daw nating mga Katoliko ang mga rebulto. Sumasamba daw tayo sa mga litrato, sa kahoy, sa bato, sa papel, sa gunting, at sa kung ano-ano pang Diyos-Diyosan daw ng mga pinagsasabi nitong mga walang magawa sa buhay, kundi ang magparatang ng di totoo. So once and for all, para malinawan tayong lahat, and for the record, sasagutin ko ang walang katapusang tanong na, sinasamba nga ba natin ang mga rebulto? So well, the answer is a big oh no! Sa Tagalog, hindi. So yan guys, sagot ko na yung tanong. Pero kahit nasagutin mo pa ng hindi, sasabihin lang talaga nila na Sinasamba niyo mga rebulto. hindi po. Sumasamba kayo sa mga rebulto. Hindi nga po. Sinasamba niyo yung mga rebulto. Hindi nga po eh ha. Ang kulit mo eh ha. Kulit eh. So guys, bakit nga ba may nagpupumilit pa rin na sinasamba daw natin ang mga rebulto kahit na sinabi naman natin na hindi? Ganito yan. Dahil may mga bagay silang nakikita na ginagawa natin na akala nila pagsamba, hindi naman. Ganyan naman kasi tayo tamang hinala. Masyadong mapanghusga sa kinikilos ng iba. Akala lang nila yun. So guys, tandaan nyo, walang akalang tama. Lahat ng akala, mali. So, bibigyan ko kayo ng 5 reasons kung bakit inaakala nila na sinasamba natin yung mga rebulto. At iko-correct natin yung mga maling akala na yun. Number 1. Bakit kayo may mga rebulto sa bahay nyo? Tsaka sa simbahan nyo? Sinasamba nyo yung mga rebulto. Kung di ba naman to... Teka lang, wala pa naman akong sinasabi May censored agad. So sila daw kasi walang mga rebulto sa bahay nila, tsaka sa simbahan nila, sa mga kapilya nila. Kung di ba naman sila mga attorney, kayo na nga lang magsabi. Mga... Hindi porket may mga rebulto kami sa simbahan o sa bahay namin, sinasamba na namin yung mga rebulto. Hindi porket may rebulto ako ng aso at pusa sa bahay namin, sinasamba ko na sila. Hindi ako baliw para sumamba sa pusa. Mas lalo na sa kahoy, sa bato, sa papel. Hindi ibig sabihin na kapag may mga rebulto kami ng mga santo sa bahay namin o sa mga simbahan namin, sinasamba na namin sila. Gets? Di mo pa rin gets? Ganito lang yan Hindi porket nagpa-load siya, ite-text ka na niya. Bro, Di ka niya gusto. so bakit nga ba tayo may mga rebulto? Hindi naman ipinagbabawal ng Diyos na gumawa ng mga rebulto So, kung ipinagbabawal pala ng Diyos yun, kasalanan na palang gumawa ng mga rebulto. Ni Rizal sa Luneta, o yung rebulto ni Bonifacio sa Monumento, o yung monumento ni MacArthur sa Leyte, o yung UP statue, yung oblation dun sa UP. Very wrong. In fact, iniutos nga ni God kay Moises na gumawa ng rebulto ng ahas. At pag tinaas yung rebulto na yon at pag tumingin yung mga tao doon, maliligtas yung mga tao mula sa kamatayan. At magkakaroon sila ng buhay. At kung ipinagbabawal pala ni God na gumawa ng rebulto, bakit pinagawan niya si Moises ng rebulto ng mga anghel? Mababasa niyo yan sa Exodus chapter 25. Basahin niyo. At mababasa nyo din sa aklat ng mga hari na ang templo ng Diyos na pinagawa ni Haring Solomon
punong-puno ng mga inukit na mga larawan o imahe ng mga anghel. Ibig bang sabihin nun, kinokontra ng Diyos ang sarili niya? Pinagbawal niya na gumawa ng rebulto, tapos siya, mag-uutos din siya na gumawa ng rebulto? Di siguro. Hindi ipinagbabawal ng Diyos ang paggawa ng rebulto. Ang ipinagbabawal lang ng Diyos sambahin mo yung rebulto na ginawa mo. So guys, walang masama sa pagkakaroon ng rebulto. Ang masama, gumawa ka ng rebulto. May kadugtong. Tsaka sambahin mo. Sige, masama yun. Di mo pa rin gets. Ganito lang yan. Wala namang masama sa pag-utang. Ang masama, umutang ka. May kadugtong. Tsaka di mo bayaran. Yun yung masama. Kaya ikaw, magbayad ka lang. Magbayad ka lang. Number 2. Bakit kayo yumuyo ko sa mga rebulto? Sinasamba niyo yung mga rebulto. Baliw yata to eh. Yumuko lang sumamba na? Wow! Yumuko kaya ako ngayon? Ano, sinamba ko na kayo nun? Di ba pwedeng may tinignan na ako sa baba? Just because I bowed down in front of you doesn't mean I worshipped you. Wow, nosebleed. No, kidding aside. Maraming ibig sabihin ng pagyuko. Yung mga Japanese, yumuyuko sa harap ng ibang tao para magbigay ng respeto o pagrespeto sa kanila. Ano, nagsasambahan sila, ganon? Sa Thailand, kung gusto nilang batiin ang isang tao, yumuyuko sila para mag-greet. Kaya hindi porket yumuko ka, sumamba ka na. Di ba pwedeng nag-iisip lang? O kumakain? So bakit nga ba tayo yumuyuko sa mga imahe o mga rebulto o mga image ng mga saints, mga santos, mga Mary o si Jesus sa krus? Simple lang. Respeto. Dahil itong imahe o rebulto ng ating Panginoon ay mismong nagre-represent sa Panginoon na sinasamba natin. Tulad na lang ng mga picture nyo. Di ba yan yung mga nagre-represent sa inyo? Kung babuhin ko kaya yung mga picture nyo, no? Ano mararamdaman nyo? Ma-offend kayo. Kahit na ba picture lang yun o imahe lang yan Ikaw yung nire-represent nun. Pwede kang masaktan o matuwa sa anumang gagawin sa litrato mo, sa picture mo, sa imahe mo. Katulad na lang nitong sinabi ni President Duterte. Yung mukha ko sinusunog ninyo, tapos maghingi sa akin ng bahay. Iniihian ninyo yung mukha ko, tapos sinusunog pa ninyo yung... Ngayon, maghingi kayo ng tulong. Problema ninyo yan. Pinapangit yung picture niya. Sa kabilang banda naman, kung lilinisin mo yung picture, pagagandahin mo, ibigyan mo ng paggalang, yung pagyuko namin, that is how we respect the image. Bakit di mo igagalang yung picture o yung imahe o larawan o rebulto ng taong kagalang-galang sumusunod sa Diyos at kalugod-lugod sa mata niya? Tulad ng mga santo, lalo naman siguro ang ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sila ay nararapat lang na igalang. Kuha mo? Di mo pa rin gets? Bahala ka dyan. Number 3. Bakit kayo lumuluhod sa harap ng mga rebulto at nagdadasal kayo sa harap nila? Sinasamba niyo yung mga rebulto. Maling akala na naman to Hindi porket lumuhod kami sa harap ng rebulto, sinasamba na namin sila. Dahil hindi naman lahat ng pagluhod, pagsamba na agad-agad. Di ba pwedeng may kinuha ako sa ilalim ng kama ko? Luluhod ako para abutin. Tulad ng pagyuko, ang pagluhod ay maaari ring maging tanda ng paggalang. Sa England, lumuluhod sila sa Queen para magbigay ng paggalang. Hindi para sumamba, kundi para magbigay lang ng paggalang. Sa Thailand, lumuluhod sila sa ibang tao para magbigay ng lubos-lubos na pasasalamat. Sa Japan, lumuluhod sila pag gusto nilang humingi ng sorry o humingi ng awa o ng pagpapatawad. Kaya hindi lahat ng pagluhod, pagsamba na agad-agad. Sa Biblia nga sa 2 aklat ng mga hari, mababasa natin na ang isang punong kawal ay lumuhod sa harap ni Elias para mamanhikan at para makiusap. Hindi para sambahin si Elias.
pwedeng lumuhod para magbigay ng paggalang, pagrespeto, magbibigay ng parangal, o pakikiusap. So, bakit nga ba tayo lumuluhod sa harap ng mga rebulto o ng mga imahe? Una, lumuluhod tayo sa harap ng mga imahe o mga rebulto bilang pagbibigay galang hindi lamang sa mismong imahe, kundi sa mismong mga persona na nire-represent nila na mas kagalang-galang talaga kaysa sa atin at dapat talagang igalang. Pangalawa, lumuluhod tayo sa harap ng mga rebulto o imahe para manalangin. Di ba expression ng pagdarasal o pananalangin ay pagluhod? Sabi nga, tuhurin mo ang problema mo. Magdasal ka. Tanda ng lubos na pasasalamat, pagmakaawa, pakikiusap, o paghingi ng tawad. Bakit naman daw sa harapan ng mga imahe at mga rebulto, pwede naman daw palang magdasal kahit saan? Yun naman pala pwede naman palang magdasal kahit saan bakit bawal magdasal sa harap ng imahe ng krus? Ano yun? Pwedeng lumuhod at magdasal sa harap ng inidoro, basta wag lang magdasal sa harap ng imahe ni Kristo? Very wrong. Saan tayo haharap? Sa dingding, sa kisame, sa electric fan, sa kurtina, sa bintana, sa puno. Kung ganyan pala kayo mag-isip, sinasamba na rin natin yung mga bagay na yon. Kung nakaluhod tayo at nakaharap tayo doon, saan nga tayo harap? Dapat daw sa langit dahil nandun daw yung Diyos. Ano yun? Lalabas pa ako ng kalsada at lumuhod ako doon at tumingala ako sa langit saka ako magdasal. Di siguro? Masagasaan pa ako doon. So, bakit nga ba tayo mga Katoliko ay nagdadasal sa harap ng mga rebulto o mga imahe? Simple lang. Dahil nakakatulong sila para makapag-focus tayo sa ating pananalangin. Dinadala tayo nitong mga rebulto o imahe nito sa mga persona mismo na mga nire-represent nila. At mas mararamdaman natin yung kinakausap natin. Tulad na lang nitong bata na to sa picture. Hindi dahil sa sinasamba namin sila, kundi dahil para lang mas lalo naming madama at maramdaman at maalala ang kanilang presensya. Number 4. Bakit binibigyan niyo at nag-aalay kayo ng mga bulaklak sa mga rebulto? Sinasamba niyo yung mga rebulto! Di si President Duterte pala, nung nag-alay siya ng bulaklak doon kay Rizal, sinamba na yung rebulto ni Rizal dahil nag-alay siya ng bulaklak. Nako, Rizalista na pala si President Duterte dahil nag-alay siya ng bulaklak sa rebulto ni Rizal. Fake news. Ay sos na ba yan? Nag-aalay lang ng bulaklak sa rebulto para magbigay ng parangal sa nire-represent ng rebulto na yon. Pinagdarangal namin ang Panginoon sa tuwing inaalay namin ang bulaklak para sa kanyang imahe at binibigyan namin ng parangal ang kanyang ina at kinikilala kapag nag-aalay kami ng bulaklak sa kanyang larawan. At sa larawan at imahe at rebulto ng mga santo at mga anghel na namuhay ng may kabanalan at pag-ibig sa Diyos at sa sambayanan na dapat na parangalan. Hindi dahil sa sinasamba namin sila at ang mga rebulto agad-agad. Ano kapag binigyan ka ng bulaklak ng syota mo? Sinasamba ka na niya agad? Diyos ka agad, gano'n. Advance mag-isip. Number 5. Bakit hinahalikan niyo yung mga rebulto at mga imahe? Sinasamba niyo yung mga imahe at mga rebulto? Porkit hinalikan, sinamba na agad? Hindi porkit hinalikan namin yung mga pictures at yung mga statues ni Jesus Christ at ni Mama Mary at ng mga saints and angels, sinasamba na namin yung mga rebulto at mga imahe. Ang paghalik namin doon ay pagpapakita lang ng pagmamahal namin at pag-ibig namin sa mga persona na re-represent ng mga imahe at rebulto na yon. Expression of love and affection, ika nga, sa mga persona na nire-represent ng mga imahe na yun. Di pagpala hinalikan mo yung picture ng taong mahal na mahal mo, sinamba mo na yung larawan na yun. Di ba pwedeng mahal mo lang yung taong nire-represent ng larawan na yun? Di ba pwedeng drawn ka lang sa kanya, attracted ka lang sa kanya, at gustong-gusto mo siyang lagi nakikita at mahal na mahal mo siya?
Sa pamamagitan ng paghalik namin sa mga images o sa mga rebulto o sa mga larawan, na i-express namin yung pagmamahal namin at yung affection namin kay Jesus Christ, sa kanyang ina at sa mga banal at santo at sa mga makalangit na bagay. Sa mga virtues ng mga santo. Na may virtues, GMT mo. So kapag hinalikan ka ng girlfriend mo, ay hindi ibig sabihin nun, sinamba ka na agad-agad na parang Diyos. Kang assuming. Ibig sabihin lang nun, mahal ka niya. Okay? So yun na yun. Pero, may pahabol na tanong yung iba dyan. Ito, pang-anim. Ito yung pahabol nilang sasabihin sa atin. Paano nyo naman nalaman na yun na talaga ang itsura ni Jesucristo? Excuse me. The church has been existing for more than 2,000 years. Since 33 AD, we're the first-hand Christians, you know. Ang mga magulang namin at ang mga ninuno ng aming pananampalataya ay tunay na nakasaksi at nakahawak at nakakita sa itsura ng Panginoon. At ang mga unang Katoliko ang siyang nakakita sa Panginoong Jesucristo. Hindi basa kasi yung iba dyan, wala silang mga larawan dahil di naman nila naabutan ang itsura ni Kristo dahil mga sulpot lang sila kung kailan lang. Ay kayo walang picture, sorry. Kami meron. At minana pa namin yon sa mga ninuno ng aming pananampalataya, sa mga unang Katoliko na nabuhay at nakasaksi mismo sa ating Panginoong Jesucristo na kanilang ipininta at iniukit sa mga yungib sa mga libingan ng mga unang Katoliko. At eto pa, nasa amin mismo, nasa simbahan mismo, ang mismong kayong lino na ipinambalot sa bangkay ng Panginoon nung siya ay ilibing. At doon sa mismong kayong lino na tela na yon, bumakat ang larawan at ang mukha ng Panginoong Jesucristo. Di nyo alam yon? GMT nyo. So ang simbahan, hindi lang basta kinuha yung larawan na yan kung saan. May mga batayan at mga historical evidences kung bakit meron kami itong mga larawan ng ating Panginoon. Pero at the end of the day, kahit ano pang paliwanag mo sa mga tao na hindi maniniwala at sarado ang isip at inaakala pa rin nila na sinasamba natin, wala na tayong magagawa dun. Kung yun yung akala nila, problema na nila yun. Sa tayo, mga pikats, alam natin sa puso natin yung ginagawa natin. Respeto, galang, pananalangin. At alam natin ang turo ng ating inang simbahan na hindi niya tayo minsan tinuruan na sumamba sa rebulto. Na ang turo niya sa atin ay iisa. Sambahin, paglingkuran ang iisang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. So mga pikats, mga Pinoy Catholics, salamat sa inyong pagsuporta sa vlog na to. For more videos like this, mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel. Sa Facebook naman, paki-like at paki-share para doon sa mga hindi pa medyo nakakaalam ng mga paliwanag tungkol sa mga bagay na to. So paano ba yan? See you on our next video. Ako nga pala ay isang Pinoy Catholic. Bye! Isip-isip ka muna, marami ang namamatay sa maling